tayong stand. Kaya gumawa po ko ng paraan para magamit po natin ang mic. Sabi nga, lahat ng bagay ay mayroong paraan. So, mag-isip lang tayo. Kaya nag-isip ko kanina kung ano dapat kong gawin. Kaya napag-isip ko Lord, nakita ko mas okay to. So, walang maghahawa. Yan, sa mga oras po nito, tayo po ay magsisimula sa ating pong panambahan sa Panginoon. Tayo po ay umawit, ulitin po natin. Purify your people, Lord God. Ang Diyos na dapat na purihin at sambahin, Panginoon, sa mga oras po nito, God. Dinadakila ka namin, O Diyos. Pinapupurihan ka namin sa mga oras po nito, God. Samahan niyo po kami, Panginoon, maging ang aming mga kapitbahay, ang aming mga kaibigan, kakilala, Panginoon, ay dalangin namin na sila man ay magkaroon ng time at panahon na ito ay kanilang paglingkuran. At papurihan, Panginoon, sa mga oras mo ito, Diyos. Kaya sa mga oras, Lord, Ikaw ang aming itataas, Ikaw ang aming papurihan at paglilingkuran sa mga oras mo ito, God, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. Okay, andyan na ba tayo magpuri sa Diyos? Glory to God. Yes, glory. Hello, sound smart, ano? Yan. Hello, sound is... Okay, andyan na ba tayo magpuri sa Diyos? Amen. Pagiging mo natin ang galing-galing Diyos. Amen. Magaling ba, Panginoon? Yes. Galing na Panginoon. Galing na
kami po ay narito para patuloy kang sambahin at maglingkuran po ng Panginoon. At kami naniniwala ang pangako mo sa amin na buhay na walang hanggan ay maibat mga makakasaanin pa niya. At higit lahat sa lahat ng tinaantahanan na inihanggan mo po sa amin, hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit. Pagkatapos ang aming buhay sa mundo ito, O Diyos. Kaya habang kami rin nabubuhay, Panginoon, bubunin namin ang panahon sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hanggang sa matapos ang 3 oras at panahon na ibinigay mo sa mga tao, Panginoon, at sa bawat isa sa amin na rin. Kaya purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa mga ito ka. Samahan niyo po kami sa lalabi naming gawain, sa lalabi naming mga programa, Panginoon, na ikaw ang aming pagpurihan at paglilingkuran. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na narito ay magsabi ng Amen! Gumagana po tayo sa atin sa pagpasalamat. Mga kapatid, sino po yung isang linggo pinagpala para magpasalamat sa ating Panginoon? Magtaas po ng kamay. Si Brother Jim. Here's the power. Power yan. Magandang umaga. Salamat sa Panginoon. Siyempre, lahat tayo dyan kukuha ng kalakasan. Hindi lang nagtataas ang kamay kasi ang MC kasi nag-ano. Ibig sabihin, yung tatayo dito, yung magpapasalamat talaga. So yan. Huwag lang tayo ma-distract sa mga nasa ano. Siyempre, ang pakikinggan natin kung paano tayo pinulungan ng Diyos. Una, sa bibigay ko, kasama ko sa nasunod na sinugan. So, yan. Una kong naisip, salamat sa Panginoon, ang niligtas ko ay Bible. Pangalawang naisip ko, yung pamilya ko. Salamat sa Panginoon, wala naman sa apelyido ko. Pero, yung manugang ko, hindi siya nasunog, pero asawa ng anak ko, namatayan po kami, nasagasaan naman siya. Lagi ko tinuturo sa kanila, iwasan niyo ng pag-inom alak. So doon siya nangyari kasi 3 silang nakasakay sa motor, bali 4 pang bata. Yung isa po nahulog, kaya yun ang nahagip. Yung si G. Virgo, asawa ng anak ko. So napakasakit talaga. No? Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon. Kung dating kahit buong bahay namin, pero ngayon sobrang mga biyaya binibigay ng Diyos dahil sa ating gobyerno, patuloy sila. Pero kahit paano, sa nagbigayan ng sa yellow card, ang nakuha pa lang namin, dahil unang bagsak pa lang, yung kay Yorme ay 15,000 pa lang. So yan, pinagkakasa magka-3 linggo na po, no? So ibig sabihin gumagasos po tayo. So yan, salamat sa mga member natin sa discipline kasi doon sa 13. So, yan po ang sinasabi na paano maging tapat ang mga taong naglilingkod sa Kanya. So, nasilip ko dito sa grupo natin, kaya lagi ko sinasabi kay pastoralan yan, malalaman mo ang taong katulad yan, 2 sila, wala sa rito, di ba? Unang linggo ng buwan ng October. So, masasaktan naman tayo nito kasi totoo naman po yun eh. Hindi ako nananumbat, aminin nila yan. So, pag may sunog, huwag na masamang mangyari lagi. Pagdating ng mga biyan sa pera, mabilis sila. Pero pagdating ng charts, ang tanong, bakit tula sila? Nag-schedule sa pastoralan ng alas 10. Pero sabi ko, pastor, sabihin mo lang ng oras kung gawain dahil sa disciple. Wala po tayong charts dun sa pinasunog. So, bakit wala sila? Yan ang pagtataka natin sa sarili. Aminin natin, yung sarili po natin, dapat may commit tayo kay Lord. Sa pastor natin, sa kapatiran natin, parang ba natin kay Lord, alamin nyo. Katulad yan, araw ng linggo, dapat nandito member natin silang dalawa, diba? Si Ricky. Nahanap ko rin si Kuroy dahil nasa church yun. Pero
Si pastor nakakalam yung bakit nagkaganon dahil ganon. Kasi Neser wala. So amin po natin yan. Dapat hindi po tayo magano kasi hindi natin maano ang sarili natin. So yan, malinaw na po ang nangyari sa akin. Nasunod ang binigay. Malinaw po sa akin. So hindi ko na kwento kasi nag-usap ng pastoralan. Kasi nilapitan niya ako. Wala na bigyan ng mga lote ng iba. Hindi ko na masyadong kami lang may pastoralan na magsito sa Diyos. So yan, napabuti. Nag-chat ako kanina doon kay Pastor Jess. Alas 7, so binigyan ako ng staff. Alas 7 kasi. So, ibig sabihin, pwede po mag-chat kahit saan. Kasi pwede. Basta po lang papabayaan dito sa December Jesus. Kasi may oras naman. So, napakaganda doon. Alam mo, ang tumutulong doon, Koreano. So, napicture ko na at nilagay ko na sa FB. Sa profile na. Nilagay ko na doon si Pastor Jess. So alam mo, napakabuti ng Panginoon. May kapatiran tayo. Lagi ko sinasabi, ang disciple of Jesus may kakulangan. So si Pastor nakakalam yan. Kaya sinasabi, huwag natin bilihin. Ibababa natin sa mga member para hindi po nagkakahanapan. So narinig nyo ba ang sinasabi ko? So si Pastor nakakalam yan. Ako, bago dumating na dati sa open event sa disciple, alam ko ang gagawin sa Panginoon at anong gagawin sa disciple. May hawak tayo, lahat tayo may pinangahawakan. Lahat tayo mayroon nito sa mga verse. Lahat tayo mayroon nito. Kaya anong gagawin mo kapag ikaw ng biyaya? Huwag niyo po paglihin kasi dati ng panahon katulad nangyari na nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng problema? So wala pong sisihan kasi binigay sa iyo, binigay sa akin. Ako ready nga ako, sabi ko nga, Lord, ano nangyari? Ready ako. Ano mga matatangay ko, may ililigtas ko. Hindi nga akong hinayang masunog eh. Nahinayang ko sa manugang ko kasi natatanda sa pag ako'y hindi ako na naguguti-guto kung anong sinasabi sa akin ng manugang, Papa, kumain ka na. So nakapanginan, wala namang sasabing ganyan. Sino pa? Wala nakapanginan. Sabi, nagugutom ka. Pastor, nagugutom ka. Pakakainin kita. Hindi na nakikita ko sa, So yan, salamat. Balik natin sa ating church. So yan, alam mo, napakabuti ng sa Koreano. Ang mga linggo, sila nagbigay ng sobre ang Koreano. Parang bata, siguro abot 50, tag-1,000. Kaya ito talaga, lagi ko tinitestimony, pagka mayroong tutulong talaga sa tanggapin natin, huwag natin hahadlangan. Huwag natin hahadlangan. Kasi bakit? Ito sinasabi ko, totoo lang ng Panginoon yan, na hindi pagpapalain talaga. Marami ito mga kapatid natin yan, huwag natin nahadlangan ang tutulong, huwag. Hindi asin sila ministry. Tandaan nyo yan, sinasabi ko yan. Maliban lang, may isang Jerry, nasa business, so nangyari, hindi, so ibig sabihin, ito, tuloy-ulit kumano kasi busy pa. So ibig sabihin, meron ko yun. Kasi ang gumit ko sa Panginoon, magpakain, o ganun ko sinasabi. Totoo po yun. Lahat tayo may higit. Lahat tayo. Pag ito yung masiso na gagawin natin sa pera, itutulong. Sabi nila, ang pag may pera, tumatalikod na sa pananampalataya. Kay Pablo nangyari na. Nangyari na yan. Tayong ngayong Israelo, kung natin gagawin yan, gagamitin ang pera sa kabubuti. So hindi napakabuti ng Panginoon, no? So yan. So mamayang hapon naman, nasa nabutas na ako sa live feed. So, lahat ng oras ko yan. Kasi hinahanap na ako rin eh. So, hindi ko pag-indian kasi linggo yan eh. Baka sabihin, yun rin ang puto, hindi ko. Hindi nag-ano sa pinagmula ko sa isip. Nandiyan po ako. Nandyan. Nung masunog ka, lumapit si Pastor. Pastor, huli na. Kasi yun na nga. Si Nita, nagano kami ni Nita. Huli na. Bago ikaw pa ni Pastoralan yung sa mga tao, wasak na yun natin. Yung pala, walang na tao doon. Swerte nga sila nagkaroon eh. Diba? Napakano, pero alam ng Panginoon, yung pera ng church, lahat ng member, dapat may bahagi dyan kung sino member. Kasi may kapira ang church. Pero ang problema, paano may tatayo? Kasi hindi na ka nagpasodonito. Nagalitan na ako, coordinator, o hindi rin, nakatira pala dyan. Hindi mo lang sasabi ni Pastor. So, sorry Pastor ha, totoo po yun. So, nag-usapan ni Pastor. So yan, maraming salamat sa Panginoon. Napakabuti. Kaya sinasabi nga, sa bangaran, sa kapila ng lahat na ito, salamat yung masabi, matakot ka sa Diyos at hindi ka ng autos sapagkat
kung katungkulan tao. Kaya man uli, mabuti o masama, ay susunod natin sa Diyos. Mga 13 hanggang 14. Yun po yun. Maraming salamat. And next po, sino po ang magpapasalamat? Lahat po tayo may pagsubok sa buhay, kagaling kayo sa atin. Ito ay pangsamantala lang. Gagawa po ang Diyos para kung saan tayo tatalaga na permanente na tayo, doon na tayo magpupuri habang tayo po. Next po, siyempre si Sister Karen. Magandang umaga po sa ating lahat na narito. Bagamat tayo nasunugan, walang imposible sa Panginoon dahil kalooban niya to para sabi nga, matuto tayo. Bagamat wala na tayong space kung sa building 8. Nakakalungkot na, di ba? Pero ang Diyos pa rin ang siyang ang magagabay kung saan tayo dadalhin. Nakakalungkot ako, minsan umiiyak po ako. Dahil since 2006 pa tayo dyan, pero biglang naglaho, di ba? Naubos ang ating mga instrument, naubos ang ating mga pinaghirapan doon. Pero naniniwala ako, ang Diyos pa rin ang magbibigay nito. Kaya puri ng Panginoon, nawa patuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya binabalik ko sa Kanya ng kapurihan at pasasalamat. Mga kapatid, huwag po tayo mawala ng pag-asa, di ba? Lahat po tayo may pagsubok ng bawat isa. Yung nangyari po sa church natin, kalooban niyan ng Diyos kasi sabi nga, talaga tayo na yung permanente na sambahan, gagawang paraan ng Diyos at gagawa siya ng isang tao na instrumento para magtalaga kung saan tayo talaga. Mag-pray lang po tayo at hilingin natin sa Panginoon kung saan tayo permanente. Para sa ganun ay magkaroon tayo ng laging sambahan. Sabi nga, nawala man tayo ng linggo pagsasamba, pero ngayon, ipagpatuloy po natin at huwag po tayo mawala sa disciple at Jesus Christ sapagkat tayo po ay pinili po ng ating Panginoon. Sinalaga tayo at sabi niya, kahit anong pagsubok pa po tayo kumiwalay sa ating Panginoon. Kung baga sa yung relasyon natin, huwag po tayong manlamig, diba? Pastor, kasi pag manlamig po tayo po yung mawawalan. Kaya po, next po, kung sino po ang magpapasalamat, salamat po yung mga nasa tabi, yung maraming salamat po sa inyo. Manaribing kay Sister Remia. Salamat po siya. Huya sa probinsya rin ng sister. Huwag ng Panginoon, nagpapasalamat ako nga. Ilang linggang hindi ako nakala dito kahit yung anak ko lagi tinutupad. Nagtitinda ko ng mga kapay handa ko sa pagkain ko, gamot. Tapos yung lamang ko nga, sabihan doon na sunog. Hindi na ako sa bahay. Agad ko namamaraglima, ang simbahan daw nasunog. Sabi ni Jocelyn. Yan, sabi ko, sana yung simbahan, hindi sana na yan, ginano man ng Panginoon, unti-unti, binabalik ang mga gamit na nasunog. Yan, nagpapasalamat ko sa Panginoon sa pag-alis ko sa ngayong buwan, October. Papakasyon muna ko sa Samar kay Fiesta. Sana gabayan niya ako pagbiyahe ko. Yan lang ang pagkasalamat ko sa Panginoon. Kapatid, pag tayo po ay may connection sa ating Panginoon, kahit anong pagsubok, kahit saan tayo pumunta, gagabayan tayo ng kanyang mga banal na anghel. Bakit isa na energy, di ba? Kaya po lagi po tayong nalandaan, lagi magpasalamat, at lagi po tayong manalangin sa lahat ng oras. Next po, si Mother, pasalamat kayo. Wala na po magpapasalamat. Yumago na po tayo sa banal
kasi nagsasabi na hindi niya